This is Mentor Jessamy Ramirez. Bago tayo magsimula, gusto natin na you are financially educated para makita mo kung bakit sobrang daming yumayaman sa online. Bakit may mayaman? Bakit yung mayayaman lalong yumayaman? Kung ano ba yung sikreto? Kung ano ba yung dapat gawin? Ano ba yung proseso? Ano ba yung tamang mindset para makuha mo din yung breakthrough mo sa buhay? Kasi I know the fact that you are here, gusto mo ng pagbabago. So of course, may 4 na klase kung paano kumikita ang tao. So tignan mo kung saan ka right now. So first is employment, self-employed, business, and investor. So sa employment, ito po yung mga taong nag-work, which is dyan din ako before, may boss at may sahod na 15-30. Yung self-employed naman, sila mismo yung bantay sa sarili nilang negosyo. Yung business, ito yung nagne-negosyo ka, pero tumatakbo siya kahit wala ka. Yung investment naman, ito yung kumikita ka sa sarili mo pera din. I'm gonna teach you kung paano ba yung diskarte ng mga mayayaman. We have this law of singleness and law of leverage. So let's talk about law of singleness. Ito po yung tipong no work, no pay. For example, sa employment, nagtatrabaho kang mag-isa, yung kinikita mo is nakadepende sa abilidad mo and you are required na pumasok everyday. Pag nagkasakit ka, may kita or wala? Normally, wala. So meaning, mafo-fall siya sa no work, no pay. And we have this called self-employed. Ito yung nagtatrabaho, di ba? Nagtatrabaho or nagnenegosyo na mag-isa din. Pag nagbakasyon, may kita ba or wala? Wala. May-ari ng bigasan. May-ari ng sari-sari store. Pag nagbakasyon ba? Pag hindi siya nagbukas, may kita ba siya? Wala. Same sa doktor, mga abogado, kailangan nilang magtrabaho, pumasok sa hospital. Example, may magpapacheck up, hindi naman pwede na sekretarya niya lang yung haharap sa pasyente. Kailangan physically pupunta siya doon. Kasi yun yung ginagawa niya para kumita siya. Pag nagbakasyon or hindi nag-work, walang kita. So no work, no pay. So wala namang problema doon kasi diskarte yun kung paano kumita. Ipapakita ko po sa inyo, diskarte naman ng mayayaman. Ito yung tinatawag na law of leverage. Kanina, law of singleness. Ito, law of leverage. Ito yung tipong no work, pero with pay ka pa din. Yes. Pwede yun. Kaso lang, hindi lang ito natuturo sa school. Para ikaw mismo, educated ka. Di ka lang basta na gusto mo lang kumita dito. Ngayon pa lang, meron kang knowledge. Buti na lang, nasendan ka ng link. Ano yung law of leverage? You are multiplying your time and effort through other people. Like for example, sa mga businesses na yan, Starbucks, SM, Chowking, Mang Inasal, McDo, Jollibee. Yung may-ari ba ng Jollibee ang nagbukas ng pinto sa'yo at sinabing, "Good morning ma'am, good morning sir, welcome to Jollibee." Diba? Hindi. Yung may-ari ba ng Jollibee yung nag-serve sa'yo ng pagkain? Yung may-ari ba ng Jollibee yung nagluluto ng chicken joy mo? Diba? Hindi. Pero, yung may-ari, kumikita pa din. So yan yung tinatawag na no work, pero with pay pa din. Kahit wala siya doon sa mismong negosyo niya, kumikita pa rin siya. Ganon yung ginagawa ng mga mayayaman. Okay, Mentor Jessa, so paano ko sisimulan? Gusto kong umasenso, so paano nga ba? I know, hindi tayo pinalaki na maging negosyante. Hindi tayo tinuruan kung ano yung leverage na yan. Hindi tayo naturuan kung paano ba talaga yung proseso ng pag-asenso. Iba din yung culture, iba yung mindset ng karamihan sa mga Pilipino. Ano ba yung Pinoy mindset? Anak, mag-aral ka ng mabuti para pagka-graduate mo, maghanap ka ng magandang trabaho para makuha mo yung pangarap mo. Pero, we know, most people or most rich people dito sa Pilipinas, sino sila? Chinese. Tama? Ano ba yung mindset ng Chinese? Bata pa lang, ano sinasabi sa anak? Anak, ikaw bantay ating negosyo para paglaki mo, ikaw may-ari ating negosyo. Bata pa lang, mina-mindset na, nakukulture na yung mindset na mag-negosyo. Ganon kalayo yung kultura ng Pinoy at Chinese. No wonder mas sobrang dami talagang successful na mga Chinese. Sino most likely ang aasenso? Yung naghahanap ba ng trabaho or yung nagne-negosyo? Ano sabi ng mentor ko? Jessa, there is no poor people, only poor
mindset. You are wondering kung bakit ganun pa rin yung buhay ko, bakit wala pa ding pagbabago, kailangan ka lang idagdag. Ano yung idadagdag mo? Mindset. Meron tayong tinatawag na financial statement of the poor and financial statement of the rich. Ano yung financial statement of the poor? Ito yung may income, di ba, may sahod, at may expense. Yung kaibahan sa financial statement of the poor, nilalagay nila yung pera nila sa mga bagay na hindi tumutubo ng pera. Anong tawag dyan? Liabilities. May pera ka naman, sumahod ka naman, bakit ganun pa rin yung buhay? If ito yung ginagawa mo lagi, liabilities yung inuuna mo, hindi ka talaga aasenso. Why? If mag-stop kang magtrabaho, nagkasakit ka, anong mangyayari? May kita or wala? Wala na. Maraming tao pag nagkasweldo sila, bili ng cellphone, bili ng sofa, shopping. For example, pag nag-13th month, anong ginawa mo dun? Ako dati, nagpapariban agad, baka ikaw bumili ka ng Red Bull. Pero ang tanong, tumutubo ba yun ng pera? Hindi. That's why, right now, feeling mo ganun yung buhay mo. It's because mali yung nilalagyan ng pera mo. Ano yung statement of the rich? Meron din po silang income. Kumikita din sila. At may expenses din. Yung pera na yun, nilalagay nila hindi sa liabilities, kundi sa asset. Ito po yung mga money-making machines. Ito po yung mga bagay na nag-generate ng income. Na anong ginagawa nila? Asset muna, negosyo muna. Pag kumita sila, doon na nila bibilhin yung gusto nila. At ganun kaiba ang mindset ng poor at mindset ng rich. This is the rat race cycle. Nagtrabaho ka, kumita ka, nagbayad ka ng bills, nag-lifestyle ka, nag-shopping ka, bili dito, walang ipon. Anong gagawin? Uutang, maglo-loan. Tapos, tatrabaho na naman, may sahod na naman, may bills na naman, bayad naman dito, lifestyle, wala na namang savings, okay lang, magtatrabaho ulit. You know that. Nararamdaman mo yan. And I know, yan yung feeling mo right now. That's why you are here. Kasi gusto mo na ng pagbabago. Kagaya mo lang din ako before. Empleyado din. Paulit-ulit lang yung buhay. Dumating yung bagong taon, ganun pa rin yung resulta ko. Kasi wala pala akong binago. Hanggang sa magulat ka, 10 years ka na nagtatrabaho. 20 years ka na nagtatrabaho. Pero wala pa din. Kasi you are bringing your money sa liabilities. So you need to invest in money generating leverage asset. Hindi lang asset. Dapat leverage business siya para umasenso ka sa buhay. Kasi yan yung ginagawa ng mga mayayaman. Good news! Ito din yung ginagawa ng community natin na I know kayang-kaya mo din. We have this concept of that you can earn your leverage business sa maliit lang na kapital mo. Tanungin mo yung taong nagpapanood sa'yo ng video na to para makapag-proceed ka na. I'm excited for you! Welcome and congratulations!